Hello, ako si Madam P at ito yung reading natin for the sign of air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Let's start the reading. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel, guys, please hit the subscribe button, notification bell. Ayan, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo magpa-personal reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. Kung di mo ma-search, ilagay mo na lang hashtag Madam P. Ayan, lalabas na po yun. So, let's start. Pag di ka makapag-message doon, pwede ka mag-comment doon sa pinaka-profile picture namin. Para mag-message or ikaw yung i-message ng mga admins namin doon. Let's start. What do we have here for the sign of air sign? You do have here the Tower and the Page of Wands. Nakita tayo dito ng ending. Yung iba with the Page of Wands, maybe an ending with someone or connection, communication sa isang person, no? Pwedeng in-end or nag-end na or pa-end pa lang. Ayan. And you do have here the Fool. Pero nakikita natin dito, wala kang pakialam eh. Kasi parang ang focus mo yung new journey mo sa buhay mo. Diba? Kumbaga yung regarding dun sa ending, pwedeng wala ka nang pakialam dito or okay lang sa'yo na mawala or mag-end na kung ano man yung connection or communication mo with this person. Tingnan natin sino yung person na kakonect mo pagdating sa love. Person na kakonect mo pagdating sa love. By the way, timeless reading to have. Well, all my readings naman are timeless. The Empress is here. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Yeah, Death card. This is Scorpio energy. Yung iba sa inyo kasi pwedeng umiiwas or umiwas itong person na to. Kung hindi man siya, it could be you. Kasi may pag-iwas na nagaganap dito eh. Seven of Swords. Tapos with the Empress, nakikita natin nagpo-focus itong person na to sa kanyang sarili. Tinatry niyang ayusin, pagandahin, papugiin, babae man or lalaki, LGBTQIA+. Kasi gusto niya mag-offer sa'yo and feeling niya hindi siya okay ngayon or hindi siya attracted or attractive ngayon. So, parang hindi niya kayang lumapit or makipag-connect, communicate sa'yo ngayon na ganyan yung itsura niya or ganyan yung sitwasyon niya. So, pwedeng siya etong umiiwas kasi I feel like tinatry niyang ayusin mo na yung sarili niya ngayon para pag humarap siya sa'yo, maayos naman siya. Yung iba physically, marami ng changes sa kanya, nakikita niya yun, alam niya yun, and alam niyang hindi na siya ganon kaganda or kapogi ngayon na nakakayayatang makikipag-connect or communicate ako sa'yo na ganito itsura ko. So, nandun yung nahihiya siya. Gusto niya muna maging maganda or maging okay siya muna bago siya makipag-connect sa'yo. Emotions. Tell me about the emotions here. You do have here the High Priestess. Meron kayong spiritual connection itong person na to. But with the Ten of Wands, marami ka kasing obligasyon or responsibilidad ngayon. Marami ka pinagagawa. You're busy. You do have here the Moon. This is Pisces energy. So, I feel like nandun lang yung silent ka lang or tahimik ka lang ngayon. Ayun na nga, kasi nga pwede nag-end na yun sa inyo and or hindi ka nakikipag-connect or communicate sa kanya. Wala lang. Kumbaga para sa'yo, kung alis siya, kung wala siya, di wala. Diba? Alam nga naman, mag-expect ako or what. So,
sa'yo, hindi ka nagkakaroon ng expectations, hindi ka nagkakaroon ng anything dito sa person na to. Basta ini-enjoy mo lang kung ano yung buhay mo ngayon. Emotions niya for you. Five of Cups and the Eight of Pentacles. Ano siya? Nalulungkot siya ngayon. Kasi gusto niyang magkaroon ng connection sa inyo. Parang nandun yung pananabik or nasasabik siya sa'yo. Tapos, nag-iisip siya ng kung ano yung sasabihin. Yung iba sa inyo, umiiwas siya pero there are times na gusto niya makipag-connect or communicate pero nag-iisip siya ng sasabihin. Kasi alangan namang may kipag-communicate siya, wala naman siya sasabihin, ganun. Ano, kamusta lang. So, nandun yung gusto niya, may times na gusto kanya kamustahin. Nag-iisip siya ng sasabihin niya. And this person is watching you. Nakamasid siya sa social media mo. Pwedeng hindi mo yan alam. Hindi mo yan alam. Nakakita ko dito ng ano, parang like CCTV. So, I don't know. Something to do with CCTV. Tsaka parang gano'n yung energy eh. Para siyang CCTV ng buhay mo. Maybe hindi naman literal na meron siyang ano. Pero may mga bagay siyang inaantabayanan sa'yo. Maybe post mo, social media mo, gano'n. Parang mayat-maya niya binivisit, tinitingnan niya kung may bago ba, kung ano nangyari sa'yo, or kumusta ka na ngayon, ano itsura mo. Ganun. This person is really nakaantabay, kumbaga. Parang ang CCTV eh. So, what will happen in the near future for you? Whenever the Eight of Cups, this is very promising pagdating sa future mo. Five of Swords. Yung iba pwedeng may future regarding music or may mga something kang gagawin na may kinalaman sa music. If you're into that, of course. Pero kung hindi naman, it could be arts, ganyan. Kung hindi man ikaw mismo yung may gagawin regarding music, it could be may mga plano, like maybe if you have a child, yung anak mo will be more into music in the near future. Ayan. So anyway, may kinalaman sa music, or yung iba sa inyo may mga papanoorin ng mga bagay na may kinalaman sa music. Five of Swords, I mean I can see you cutting off a lot of people, or may mga particular people ka na kina-cut off, and it is because alam mo yun, gusto mo ng katahimikan eh. If you no longer feel na itong mga to ay worth it pa, nandun yung pagka-cut off mo sa kanila. Okay, so that could be people na parang nararamdaman mo or na-feel mo na hindi mo na deserve, or vice versa, hindi ka na nila deserve, so you're cutting off a lot of people here and you're focusing on yourself. Sino yung ano yun near future for your person? Seven of Pentacles is here. The Four of Pentacles, Knight of Cups. Okay, there's this feeling of para siyang player. So, maybe this person, kung hindi man player, naging hobby or naging ano niya na yung maybe pag-collection ng karelasyon or kakonect. Pwedeng ano na niya yon, parang naging ano na niya, gawain. O kung hindi man pang-collection, yun nga, pwedeng
binibilang niya, tinatago niya yung mga pictures, gano'n, ng mga tao or mga babaeng, mga lalaking LGBTQIA+, welcome pala dito, no? So, wala tayong gender. Naging part ng buhay niya. Pero, dun ka naging iba eh. Kasi you are someone na gusto niya, pero hindi niya makuha. So, nandun yung obsessive energy, na obsessed siya sa'yo, kakaiba ka, you are someone na hindi ko kilala yung sarili ko. Kasi parang ito siya ha, na nagsasalta. Hindi ko kilala yung sarili ko sa connection natin. Kasi parang nagiging ibang tao ako. Nagiging mas better ako dahil sa'yo. So, nandun yung na-realize niya or nakita niya yung true love. But then, kaya ito nagbibigay ng kalungkutan sa kanya. Para kasi parang nagkaroon ng mga missed opportunity sa inyong dalawa. Na parang sayang. Sana pala nung time na yun, ginawa ko na to, ginawa ko na yan. So, ang dami niyang sayang ngayon. So, in the future, nakikita natin yung obsession dito sa taong to. Lalo, the more na hindi ka niya nakukuha, the more nag-crave siya sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.